Wow! Finally! Nakapit na nila! Kaya nga baho siya. Parang amoy pepe. Wow! OMG, thank you so much! Safety first talaga yung pinapa-secure dito. So far, ginagawa naman nila ng paraan. Finally, after 10 years ka naman, isang buwan na po yun, hindi nyo pa dinideliver at hindi kayo nagpa-follow up. Hi mga seswang! Welcome back to my YouTube channel! So mga seswang, today is another day and another house update! Ayan mga seswang, maraming salamat sa inyong walang sawang panunood at pagsuporta, pag-like at pag-comment sa ating daily upload. And dahil talaga namang sobrang nababasa namin lahat ng inyong mga comments at talaga namang parang ginawa nyo ng teleserye itong aming house update. Maraming salamat po. Sobrang nakakataba ng puso and sobrang ang saya lang dahil alam mo yon, yung everyday na ginagawa namin is maraming taong na-inspire, maraming taong mga naaaliw, and kahit na alam mo yon, hindi naman ganun ka-smooth ang ating journey sa pagpapagawa ng bahay, may mga stress, talagang parang na-stress na rin talaga kayo. Kaya papasensyahan nyo na mga sis, okay? Dahil onting tiis na lang, malapit na rin naman ma-turnover ang ating bahay. And anyway mga sis, bago tayo magbigay ng update, dahil on the way pa lang kami, magbubukas tayo ng mga iilang parcel na dumating. Ayun, dahil saktong-sakto may mga dumating kaming parcel dito. So yung mga maliliit lang yung bubuksan natin kasi yung malaki is kakailanganin ng gunting, which is wala naman tayong gunting dito sa sasakyan. So ito lang, kung ano lang yung kaya nating buksan at i-unbox. So kaya naman, umpisahan na natin. Ayan, dito sa unang parcel na kulay pink. Ayan, parang may ano siya, bubbles. Ano kaya ito? May nakalagay din kasing return and refund policy. No video, no return. Kailangan daw Ay, okay! Wow! It's a Kim's Diary product! OMG kay Mama Dam. Oh my God! Paano to bubuksan? Ayan, o diba? So, meron siyang freebies na vitamins. Ayan, ito ay ang Fern-C Beauty Food Supplements Soft Gel Capsule. So, meron na siyang 10 pieces. Ayan. So, syempre, hindi tayo magtitake yan kay bawal tayo. Ito talaga yung pinakabinili natin, mga sis. Ang Kim's Diary, Kim's Terry Box. So, it means parang mystery. Ano ba yung binili ko? Okay, sige. Let's see. This package is happy to see you too. Wow! OMG, thank you so much. So, binili ko to mga seswang kasi yung nag-live si Mama Dam, sakto pag-scroll ko ng TikTok, nakita ko siya and sobrang naaliw ako. So, sa mga nakakilala kay Mama Dam dyan, alam nyo yan. So, bubuksan na natin to mga seswang dahil siya, mystery kemerut barurut daw siya. Ambod sa kambing. Ay, tanggalin na lang talaga yung sticker kaya hindi man siya natatanggal ng maayos. Ayan. So, dapat nakapagbunting. Ayan, natanggal na natin yung tape. And then, kayo muna unang tumingin. 1, 2, tadaan! Ano yun? Ano? Huwag mo i-comment kaya makikita nung iba. Ulit. So, yun, bubuksan na natin mga seswang. Kayo una nakakita. Wow! OMG! So, meron tayo ditong On The Glow Oh My White 7D Ultimate White Lotion. So, ayan, ito yung lotion niya, mga seswang. So, mura lang to. Aamin ko yan later. And then, meron siyang kasamang Million Essence. Ayan. So, ito yung mga perfume. Ayan, yung mga syala-syalang perfume ni Mama Dam na maliliit. OMG, buksan na natin. So, dapat meron itong pag-TikTok Chares. So, ilalagay ko na lang dyan kung ano ito. Ayan, buksan na natin. OMG, ano to? Ayun! Yung mga perfume na maliliit. Wow! OMG, RR. Hindi lang isa. Ito. 2. And then, 3. Hala, ang bango nito. Itong pangatlo mabango. Anong pangalan nito? Number 9. Anong pangalan niya? Number 9 lang.
Eto, anong number tong isa? Number 7. Number 7, parang syala-syala. Puro mga syala-syala yung amoy niya, B. Tapos meron siyang mga ganitong cards. Ayun. At ano to? Okay, yung mga ano niya. Yung mga pa-bling-bling, panlagay sa bag. Oh, diba? Parang meron tong pang ano yung pang ganyan, para pwede siya ilagay sa mga bag mo. Asa na yun? Ay, wala. Ay, to. Ayan! Oh, diba? Ang ganda. OMG, RR. Pasabog to mga seswang kasi ilalagay mo sa bagelya mo. Oh, meron ka na pa bling-bling. Ganyan siya. Ayan! O, pak. Tapos ilalagay mo sa bag mo. Tapos kapag na-expire na yung pabango mo, gaganyan ka lang. Tapos magpapabango ka na. O, pak. O, diba? Shala! OMG, ang ganda. Meron siyang 3 perfume, mga sis, na kasama. And sobrang babango. O, diba? Pasabog. Ang ganda niya, mga sis. So, ibabalik na natin. And then, andito yung kanyang lotion. So, itong lotion na to, parang pinaano ko sa kanya, parang pinadescribe ko kung anong sense niya. Hindi marunong si Mama Dam, di daw niya alam kung paano mag-explain or mag-ano. Basta, hindi niya masyado may ano kung anong amoy nito. Powdery, ganun, parang syala lang. And then, hindi siya yung sobrang bango na talaga namang parang ansang-sang na niya. So, ayun, kaya napa-add to cart tayo, mga sis. So, kaya kung gusto nyo nito, ilalagay ko na lang yung link dyan, diba? Para makabayla kayo nito. Bayla! Ganyan. So, ayun, next naman natin, ito. Ano kaya ito? What is this? Ano to? Pantakip sa ano? Pang ganyan? Pang ano, windshield. Ay, oo, pang windshield. Ayan o, parang sasakyan siya, mga sis. Sobrang laki. So, ito yung silver. Yung parang inaano para hindi masyado mainit pagpasok mo dito ng ano, sasakyan. Kaya nga baho siya. Parang amoy pepe. Baho. Ang lansa. Hala. Oo nga, bakit ang lansa? Ew. Healthy siya, mga sis. So, proceed na tayo dito sa isang parcel. Ito na yung last parcel na bubuksan natin, mga sis. Ano naman to? Parang ganun din, be. So, etong bag, mga seswang, ay kay mo. So, gagamitin niya to sa aming upcoming trip. So, kaya, unti-unti na kaming bumibili ng mga gagamitin namin sa, upcoming trip namin. Ito ay ang Akbay. Wow. Akbay bag. Akbayan ka ba nito? Or akbay yung ano niya? Yung presyo niya. Okay, backpack! Wow, ang ganda ng backpack, mga sis. Di ko nabubuksan, ha? Ayan, ang ganda nyo. Pasla pasabog. Yung ginamit na product. Di ba? Ang ganda. Ang syala. So, ayun lang, mga sis, ang ating mga parcel na binuksan. So, kaya naman, punta na tayo sa bahay at magbigay ng mga update. Let's go! And ayan, mga saswang, finally dito na tayo sa bahay and umpisa na natin magbigay ng update dito sa ating bagong bahay. So first, mga saswang, ayan, dahil nandito tayo sa balcony. So ayan, nandito na, mga ses, yung isa sa concern natin. So concern natin kasi concern nyo rin yung mga saswang na yung itong glass nga is mababa. So actually, naging okay siya nung nalagyan ng handrail. And sabi nila, yun nga daw, maglalagay pa daw ng ganito. So medyo tataas pa siya. So parang ito na nga yun, ganito na siya kataas. So parang okay naman siya, mga seswang, hindi naman na siya yung sobrang baba. Kasi nga parang tsatsaka din siya kapag sobrang taas, di ba? Parang mawawalan din yung view natin dyan. So, I think okay na yung ganitong kataas. And syempre, ipapolish pa naman nila ito, papagandahin nila, para naman hindi yung ganyan. Kasi bare pa to, mga ses, wala pa siyang barnis-barnis, and hindi pa nila na-aayos or na-finish itong ating handrails dito sa isang balcony. And ayun, mga seswang, na ano na din, na final coating na din itong ating mga wallings, pati din sa baba. Kasi 'di ba yung mga nag-update tayo na medyo umaliwalas na din yung kulay. And medyo nadidiliman lang kami, mga sa mga ilaw. So actually okay na yun eh. Okay na yung mga ilaw namin. I mean, kompleto na siya, pero parang medyo madilim lang yung kanyang tama. Lalo kapag sa vlog, parang nadidiliman kami. And dito naman, mga seswang, sa isang room, ayun, na ano na din, na final paint na din ito.
tuyo na. And may nag-comment din pala sa isang vlog natin na yung mga aircon daw natin dito, since nauna nga silang natapos na install, so medyo matagal din silang na-imbak dyan. So before daw natin gamitin is ipalinis daw natin. Dahil nga baka napuno na din yun ng mga alikabok, mga dumi-dumi. So yun ang gagawin natin. Before natin gamitin, ipapalinis muna natin para sure na malinis ang ibubuga niyang hangin. Hindi alikabok kasi masama din yun sa kalusugan natin. And ayan, so far ang update naman dito sa mga glass natin, yung mga window natin, hindi pa rin siya nalalagyan ng mga sealant. Pero dumating kanina yung mga magaglass dahil inuumpisahan na din nila ang paglalagay sa iba't ibang part ng bahay na merong glass. Pero siguro pag after na nilang nalagyan ng glass, ilalagyan na nila ng mga sealant. And etong isang kwarto din pala mga seswang ay hindi namin pinasama sa isang interior namin. So, meron kaming ibang plano dito and abangan yung mga seswang kung sino ang gagalaw nitong ating isang room. Sino magpapaganda at sino magta-transform. So, abangan yung mga seswang sa ating collaboration. Ganyan. So, naniniwala kami sa kanya kasi sobrang ganda niya mag-decor or mag-transform ng mga bahay, ng mga kwarto, ng mga condo, and everything. What you gonna do with that dessert? So, ayan, dito naman mga seswang, ayan, meron na ding stopper. Ayan, nakapaglagay na ng stopper dito para sa ating mga pintuan. O, di ba? Andiyan ang ating, ayan, stopper. O, di ba? Bukas na siya mga ses. O, pasabog, nakapaglagay na sila ng mga stopper dito sa mga pintuan. At yung mga pintuan pala natin, di ba, nung mga nakaraang vlog natin ay parang hindi siya nasasara. Tapos parang ang laki ng mga uwang niya. This time, parang matigas pala. Ano yun, tumigas? Ay, oo, tumigas pa rin siya mga seswang, hindi pa rin siya smooth. And nabasa din namin na ganun daw talaga kapag paiba-iba yung weather, like tagtag-ulan, yung mga ganitong kahoy daw, like yung mga pintuan, is parang nagkakaroon daw sila ng lumulobo daw, ganun, kaya parang nagkakaroon ng mahirap na pagsasara. So, di tayo sure kung ganun talaga or mali pa rin sila ng pagkakagabit nitong ating pintuan. So, i-comment nyo nga down below. And dito naman sa isang CR natin, and so far, okay naman yung pintuan. Ay, smooth naman, napalakas lang. Ayan. O, diba? Smooth ang pintuan natin dito sa CR. And, umu-open na din ang ating dito, CR. Okay, pa-flash nga natin siya. Paano ang flash dito, be? Ay, ayun na. Ay, wala pa atang tubig. Wala pang tubig. Sorry! So, wala pa palang tubig. Pero gumagana na yan mga seswang. So, gagamitin lang natin ang paa. Ayun, basta paa-paa lang yan. And dito, ay, baha. Ayan, nakabit na rin yung ating shower. Pero, kasi nga di ba nagkapalit doon sa baba natin ng shower. So, ito yung nasa baba. Nakit na nila dito at na-fix na din. And yung sa baba na pinapalit namin sa isang vlog namin, gawa nga ng sobrang baba, ay di natin sure kung anong balita doon. And parang may butas pa dito. Paano to? Kasi mali sila ng kabit ng shower dito eh. So, yung kinabit nila, mali. So, doon yung dapat sa baba. Anong gagawin nila dyan sa dalawang butas? Lalagyan lang siguro ng grout yan. Or ipapalit natin. Parang maganda siguro ipapalit para walang butas at naiiba dyan sa ating tiles. Diba? So, medyo baha lang dito mga sis. Gawa siguro ng nag-ano sila dito. Nakabit na rin pala ang ating window glass. Pero wala pa ding... Ay, meron na eh. Ay, ano to? Ay, wala pang sealant. Ano pala yan? Grout. Wala pang sealant. Pero nalagyan na siya ng grout sa mga gilid-gilid. So, let's move forward naman mga seswang sa ibang part ng bahay natin kung ano ang mga updates. So, wow! Finally! Nakabit na nila! So, ayan mga seswang, nandito na ang ating glass. Finally, after 10 years ay naikabit na nila ang ating glass dito na pangharang. Hindi na tayo matatakot mag-update dito. And nakapaglagay na rin sila ng dito, wooden
handrails. Oh, di ba? Di ba pasabog? Pero hindi pa siya matibay mga sis kasi nga hindi pa nila na-fix ito. Parang nailagay pa lang nila. And meron silang mga nilagay ng mga ganitong parang bakal. Parang pampatibay ata ito. Ay, kulang pa dito. Kulang pa ng isang panel ng glass. So, ayan, di ba? Pasabog siya. Temporary pa lang yan. Oo nga, kasi nga ito, kapitan niya, wala siyang kakapitan. So, temporary lang daw pala ito. Akala ko kasama na to siya. And, ayan, dito sa ating hagdanan, meron na rin siyang mga handrails. Ayan, hindi pa lang nila naayos at napapolish. So, titignan natin kung paano nila ima-magic itong ating mga handrails dito sa ating hagdanan, dito sa ating mga sa second floor. Sobrang na-excite din kami sa part na ito kasi syempre andyan ang ating chandelier. And syempre kapag titingin ka dito, kailangan matibay yan kasi magtitingin ka kung anong lutong ulam sa baba. O, diba? Finally, ang ganda na. So, mababa pa siya pero ang pampaduga pala yung handrails, no? Kasi makapal-kapal yung kahoy. Kumbaga tataas pa siya ng ganun. So, ayun pala yung pampaano doon. Technique pala doon. And guys, baka i-bash nyo na naman. Hindi pa po tapos to ha. And itong ating, anong tawag dito, kahoy ay pipinturahan pa to ng same color dun sa ating mga wood plank. So, hindi pa siya final. Again, disclaimer, hindi pa siya final. So, baka may mag-comment ang pangit ng kulay and mukha namang mukhang pangit. Mukhang pangit. So, hindi guys. So, yan yon. And I think nasa 1 meter naman yung mismong height ng ating glass dito. So, 1 meter ba yan? Comment down below guys. Tignan nyo nga kung 1 meter tong Tignan mo nga mo kung 1 meter. Ay, 1. Ayan, 1 meter na yan. Ayan no. So, ayan. So far, okay na. Kulang na lang yung sealant dito sa may baba. And tempered naman to guys. Tempered tong nilagay dito. So, asan ang signage niyan? Hinahanap ko yung pinaka-signage nito eh. Tempered glass to eh. Saan ka na, Magi? Ba't nawala yung yung tempered glass? Meron to guys eh. Meron siyang sign eh. Hanapin natin guys ha. Kung nasa na, ito. So, ayan. So, tempered naman siya. And mamahalin. Hindi siya mumurahin na mapapamura ka talaga dyan. So, yan ang ating glass dito. So far, ito ang pinaka main update natin dito sa second floor. So, dito sa area na to ay kulang lang. Kasi nga, kung napapansin nyo guys, kung naaalala nyo, ito talagang glass ay dapat hanggang dito lang. So, ginawan talaga ng paraan at para lumusot itong glass at hindi mapalitan ay talagang ipinush na ganyan. And dito, na-sacrifice. Medyo nag-adjust lang dito. Kasi kung mapapansin nyo, ito yung original na na layout talaga nila. Dito dapat yung glass maglaland. Pero since na-adjust nga yung kabila doon, kailangan din nila i-adjust dito. So, palit na naman ng tiles dito ang mangyayari para dito ikabit yung mismong glass. Kasi kung mapapansin nyo, ito original nilang layout. So, yun yung pinaka-original layout. And again guys, sa mga nagsasabi na ang pangit daw nung mismong hagdanan, bakit daw namin siya pinakatan talaga. So, andyan na yun guys. It is what it is, di ba? And so far okay naman siya, maganda naman. And safety first talaga yung pinapa-secure dito. So far ginagawa naman nila ng paraan kung paano maging hindi magalaw yung mga handrail. And at the same time, syempre, dito sa Pilipinas, may mga lindol, ganyan. So, kahit pa paano, may mga support naman sila na ilalagay. So, sabi nila, ba't di kayo maglagay ng parang steel doon sa may bakal, ganyan. So, meron po guys, hindi lang kasi siya visible sa may taas. I think nasa likod nila mismo. Kasi first step, doon sa may bakal ng I-beam ay natamaan siya. Kumbaga yung pagkat nila ng planks is natamaan. So, definitely lalagyan nila ng parang support na clip dun sa may ilalim para additional support siya dito sa ating mga hagdanan or dito sa ating glass per plank. So, okay naman siya. Actually, maganda eh. Tignan nyo.
Ayan o. So, malinis naman guys yung pagkakakat. Sa mga nagsasabi na pangit daw, bakit nyo pinakatan talaga ng ganyan per steps? So, sa totoo lang, daming nai-stress na bakit nyo pinakatan, ganito, ganyan, hindi daw maganda talaga. Pero hayaan nyo na guys. Kami naman ang titira dito guys. Kaya okay na yon, and sinabi ko naman na kailangan safe kahit papaano. So, which is yun ang ginagawa nila. Malalaman natin sa baba mamaya kasi meron siyang parang pinaka-endpoint na nilagay sila. And hindi naman siya makakapangit sa mismong hagdanan kasi nga ito yung pinaka main attraction talaga dito sa bahay, itong hagdan. Kaya mas much as possible piniperfect nila kahit sinasabi niya na ang pangit-pangit na kinat daw. So ayun, sa mga nagsasabi na pangit, bahala kayo dyan. Pero okay lang naman yun guys kasi own opinion nyo yun, so wala naman kami magagawa. We are still thankful na meron kayong mga comments na ganyan. At least, di ba, nakakuha na namin ng mga ideas kung ano bang possible na pwedeng gawin, and at the same time, kung mga hindi kami alam, is pwede naming i-apply dito soon. So, ayan, dito naman mga seswang yung ating, dito, bubungan sa labas. Ayun, meron talaga siyang mga naiimbak na mga, tubig-tubig talaga. Kasi nga, pantay lang yung niya yung level niya eh. Tapos merong upos at sigarilyo dyan sa ating kisame. Diba? Di pa natitirhan niya. May mga upos at sigarilyo na dyan. Ambot na nang makakita talaga kung nag-iusya bang gumago, ipapakain ko talaga yun sa kanila. Diba? Yung magtatapon-tapon kung saan-saan, tapos mag-iusya dito sa loob, syempre naiiwan yung usok, yung amoy, nakakasira din yun sa health. Diba? Knowing us na hindi nagsisigarilyo, ang tigas pa rin talaga ng jolo. Sabing huwag mag-iusya dito sa loob. Kasi naiiwan talaga yung amoy niya, mga sis. And dito, hindi pa rin naaayos. Pero parang nakapaglagay na, ay, hindi naputol nila. Kasi mahaba to eh. Di ba mahaba to? Pinutol nila. Hanggang dito to eh. Tapos parang nakakabit na rin yung isang ganito. Parang saksakan ata yan. Outlet. Dito sa ating shower area. At natanggal yung ditong head. Oh, di ba? Pasdak. And dito pala mga seswang sa na to, space na to, hindi pa rin naayos yung kisame. Gawa nga di ba ng tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Kaya hindi pa rin sila makapaglagay ng flashing at nung mga sealant para doon sa mga screw na ginamit nila. So, syempre, nagbabasa pa rin dito. Kaya may map yan, oh. Tapos minap ko rin ng very late kasi merong naiwang mga tubig. And, ayan, yung modular namin mga seswang is malapit na rin sila mag-resume kasi parang hindi sila nakasabay. Gawa nga ng may mga area na lubog. I mean, hindi sila makapass by, makapass through, hindi sila andar punta dito kasi may mga area na lubog. Pero yung grass natin, same lang naman sila ng di ba? Lugar, pero nakapunta. Pero yun nga, malapit na rin naman sila mag-resume dito at umpisa na nila to kasi nga malapit na rin matapos tong area nito. Inaantay na lang yung ating kisame na medyo gumanda yung panahon para makapaglagay na sila ng mga flashing at ng mga sealant. So sa baba naman tayo mga sesong magbigay ng update. Let's go! Dito naman mga seswang sa kitchen namin, actually hindi pa nagpapaswatches kung anong gagamitin na countertop dito sa aming kitchen. So abangan na lang natin mga seswang or magugulat na lang tayo na nag-decide sila kung ano ilalagay dito. So wala pa sila kasi until now na pinapaswatch namin kung anong materials yung ilalagay dito sa countertop. Pero ayun, syempre do-double check din namin yung kasi gusto namin yung magandang quality and yung talagang masasabi natin na pasok sa ating binayad. O, diba? So ito medyo malinis na tong area na to kasi nga almost patapos na sila sa kisame eh. Kasi ang inaantay ng modular namin, yung magkikisame bago nila iayos ito at i-finalize. Pero until now, hindi pa rin dumadating yung mga gamit na binili namin sa SM Appliance sa Bacoor. Baka naman, isang buwan na po yun, hindi nyo pa dinideliver at hindi kayo nagpa-follow up. Pwede pala yun eh. Nananawagan po kami. Baka po nakalimutan nyo na. Ay, wala namang update dito mga sis. Ay, yung CR. Ay, shucks. OMG, another bakbak na naman mga sis. So, binakbak nila yung mga tiles dito. Kasi nga, naka-fix na tong yung taas mismo ng
ng tubigan. O, itataas nila yan kasi ang baba talaga mga sis. Kung nakita nyo naman yung vlog namin, di ba? Parang, eto lang yung space niya. So, pag gumanong ka pa, bangga na yung mismong kamay mo. At saka hindi mo siya masyado may enjoy gawa nga ng sobrang baba. So, gusto natin yung medyo mataas para damang-daman natin na nag-shower tayo. Yung bawat niya, bagsak ng tubig is talagang fresh! Pero, bakit nyo binakbak? So, hindi naman siguro masisira itong mga... Ay, parang nasira yung tiles B. Paano yan? Hirap yan. Diyos ko, Lord, tabangi. Oo nga, kasi bakit nyo pinix agad kasi? Ang baba nga eh. Tignan nyo, nagsayang tuloy ulit kayo ng trabaho at ng mga materyales. Hindi naman tinakpan to. May mga buhangin-buhangin. Hindi kayo nalagyan to ng mga bato-bato dyan. Diyos ko, Lord. Sira na talaga yung mga gamit-gamit dito. Kaya kayo, pinag-iba nyo sa amin. And ayun mga sesong sa mga hindi pala nakapanood ng vlog namin. So eto yan, o diba sobrang baba ng level mismo ng aming shower dito sa common bathroom. And paano nga siya naging common bathroom mga sesong? Gawa nga ng syempre hindi lang naman kaming tao dito. Lalo kapag may mga bisita tayo na medyo matataas, yung may mga height, o diba hindi sila makapag-enjoy, makapagligo dito. Baka nagtabo na lang talaga sila. Sabi, di naman ako kasya dyan sa shower nila. Magtabo na lang ko. Uy, ambot sa kambing na bounce. So, yun lang so far mga sis ang ating mga update dito. Kasi nga, di ba wala pang mga ka-update. Ay, ano to? Nagbasa siya, B. Ay, nagbasa. Kasi nga wala pang mga sealant. Ayun oh, may arrow. Kala ko hindi nagbabasa. Hindi pa nakapix kasi maayos yung ating mga glass dito. Pero titignan natin kasi parang pina-finalize na din nila yung mga glassworks dito. So titignan natin na matatakpan na nila yung mga glass natin dito ng mga sealant para nga hindi na tayo mag-worry kapag umulan, dumakas man, di ba, na hindi papasok dito yung tubig sa ating bahay at hindi na siya makapag-damage pa ng ibang mga gamit natin. So ayan guys, dito sa ating likod, anong nangyari sa ating dalawa? Ang dami oh, tignan mo guys. So ito yung sinasabi nyo na talagang pag naglagay kayo ng bamboo ay sobrang kalat niya, magiging kaaway nyo talaga siya. So ngayon kasi mabagyo. So alam ko na guys kung ano yung term na sinasabi kong ipapakat namin to. So yun pala ay topiary. So topiary yung ipapagawa namin guys dito sa may likod. Kasi yun ang pinaka-advisable ng aming magla-landscaping na ipotopiary siya para maganda ang kanyang kalalabasan. Kasi nga naman, pag hindi pinaayos yan na ganyan, baka araw-araw magwalis si mo. Tama, mali? Mali. Nung una, sabi niya siya magaganyan. Tapos pinasa na sa akin. Patay nakalipat, nagtutulakan na tayo kung sino maglilinis. So, yung carport natin, ayan. So, ayan mga seswang, dito kasi yung last vlog namin, nagtanong kami kung anong magandang kulay dito. Final na mga ses. Ay, nakapag-decide na kami. Ang ilalagay namin sa mga framing nito, ayan yung mga border niya dyan, is kulay black. So, black na yun mga seswang. And ito kasi is color black pa. Hindi pa lang nila nalalagyan ng kulay kasi nga nag-Julianis Morissette pa. Pero black to, black yan. So talagang nag-complement ng kulay dito. White, brown, and dark color which is ang black. And ayun ang kisame natin. Para may tulo pa rin siya, B. Papalit na lang talaga natin ng kisame kasi hindi talaga yan siya tatagal kapag ganyan. Kaya ano na siya, malambot na. Diba? So, ipapaano na lang namin mga ses. Papacheck namin kung pwede pa yan ipapalit. Kasi nga, diba, babad na siya. And hindi na maganda yung nababara na yung kisame mo ng tubig kasi meron na siyang moisture. Lalo kapag nag-ano pa yan, tumagal pa, ay masisira na talaga yung ating kisame dyan. And dito pa din yung ating yung ating main door. Ang bango, pasabog, ang linis, ang kinis. So, pwede ka naman nalamin mga sis, ang ganda, diba, pasabog. And nandito na din yung ibang mga planks. Ano gagawin nila dito? Ay, lalagyan pa nila siguro ng kulay. Pero parang ito yung mga chararat na mga kinat. Or gagamitin pa nila. Ayan mga sis, chararat yung mga pagkakakat nila. Pero pinatanggal namin, pero parang gagamitin pa nila. Gagawin ata nilang handle pa. I-scrap yarn. So, dito naman mga sesong sa ating walkway. Ayan ang ating pathway dito. Diba maganda na kasi may jilaw-jilaw na. Pero hindi pa final yung mga halaman namin dyan.
Ay, ito final na pala. Ito final na to? Hindi pa pala. Yun lang yung mga nasa gilid, final na yun dyan. Pero ito mga to, parang hindi pa kasi hindi pa maayos yung kanyang pagkakatayo ng mga ano dyan. Pagkakasalansan. Diba? Oo, ganda na. May jilaw-jilaw na. Talagang good luck sa Meralco. Titignan natin kung magkano bill natin dito. Hindi pa natin siya nalilipatan. Hindi pa nakakagamit ng ibang mga appliances. O, tignan natin kung puro ilaw pa lang yan sila mga ginagamit nila dito. Kung magkano na yung ating bill sa Meralco. And dito pala mga seswang, kanina is nag-start na silang magsilsil. Ay no, sinalsilan na nila dito kasi dito nila ikakabit or iipit yung aming glass. Kasi itong area to is glass siya mga ses. So, para pag naglagay kami ng mga Christmas tree dyan, dahil bare months na nga, kakatok na si Jose Maricha na whenever I see boys and girls, ayan, maglagay tayo dyan ng mga Christmas lights. At para maganda naman, o diba? Dito pala nila isisiksik yan. Oh, di ba nagsilsil kasi talaga sila dyan. And take note, ang ilalagay na glass dito ay tempered. So, medyo secure naman siya and makapal at matibay. So, wag nga lang tayo mabato ng kapitbahay. Dito naman mga seswang, itong area is hindi pa din nila na-finalize kasi may mga gumagawa pa kasi dito mga sis at hindi pa nila natatapos itong mismong ano natin dito, kisame dito sa labas ng bahay. Pero kapag natapos na yan, pwede nang mag-resume yung aming landscaping dito. Makapag-finalize na sila ng mga halaman na mga ilalagay. O, diba? Pasabog. Ang ganda na mga sis. Diba? Unting push na lang. Malapit na matapos itong aming bagong bahay. All glory to God. So yun guys, finally, nandito na tayo sa may bahay. And ngayon, it's time para magluto ng aming dinner. So, actually guys, itong aming dinner, siguro pang 3 days na yun lulutuin kung ulam namin. So, ito ay mga halo-halong gulay lang. And meron siyang cabbage, ano pa ba to? Pechay, sayote, carrots, and ito, yung beans na to. So, actually, naka-slice naman na to. And may suki din kami binibilhan nitong guys na na gulay. So, ito ang una nating menu. Igigisa ko lang siya sa bawang at sibuyas. So, yun lang. And then, lalagyan ko siguro siya ng onting water lang para at least blanch siya ng very light at saka hindi siya dry. So, onting salt and pepper, yun lang naman ang ilalagay ko dito sa ating first dish. So, actually, to pwedeng iside dish ni mo. Every time na may isda, may manok, ganyan. So, hindi na kasi siya nagra-rice. Kaya, ang ginagawa kong alternative ay yung mismong gulay, yung kanyang, anong tawag dito? Yung kanyang parang kanin. So, ayun. So, olive oil. Baka naman. Konti lang. So, igisa muna natin ang ating bawang at sibuyas. Yung iba guys ay naglalagay ng ng manok or giniling dito sa may gulay, pero ako hindi ko siya nilalagyan. Kasi nga minsan na nga ang protein mo is manok, so wag ko nang lagyan ng sahog. Kasi nga on the side meron naman siyang manok or isda na ginagawa or kinakain. Pwede naman siya sa pork guys, pero madalang lang siya mag-pork talaga. And kung magpo-pork siya, siguro ganito lang. Parang sabi ni Doc, ganito lang Yan o. So parang ito yung pea size. Ganyan lang siya kaliit. So kung magpo-pork siya. And siguro once a week or once a month. Pwede. Kamay na rin ako ng diet mo. Kasi kung ano yung kinakain niya, yun na din kinakain ko. Pero minsan nag-cheat day tayo. Pag di natin kasama si Mo. Diba? Kasi ayoko naman yung ma-feel ma-feel bad. Pero habang ini-edit niya na to, ako mag-aya kumain yan sa labas. Okay lang. Minsan naman guys, kumakain kami sa labas pag nami-miss niya. Pero bibihira. Tapos minsan ang kinakain pa namin sa labas ay customized. Lagyan lang natin ng onting water. So okay na yan. Para lang hindi siya mag-dry. So yun guys, ito na ang ating ginisang gulay. So okay na to guys. All goods na and pwede na natin tong ipalamig para
pwede na siyang ulamin. Mamaya bukas magpakailanman. Lagi.